Kahapon bago ako umuwi ng bahay, medyo maaga yung dismissal ng klase kahapon, 2:30 tapos na yung klase. So medyo may kalahating oras pa para makipagkwentuhan sa mga co-teachers natin dito sa Regina Catholic School, sa specific na school na pinasukan natin kahapon. At ang naging topic natin ay sa mga immigrant na gusto magtrabaho dito pero medyo nahihirapan sa paghahanap ng trabaho kahit na ikaw ay permanent resident na nakarating dito sa Canada. Kasi marami sa mga kaso ng hindi nakapaghahanap ng trabaho kaagad dito sa Canada ay mga immigrant at medyo talagang kailangan muna yung sinasabi nila extensive na paperworks and extensive na training and the likes na paparating sa kanila sa talagang gusto nilang trabaho. At napagtanto ko na hindi lang pala mga Filipino ang may ganitong problema, kahit na yung mga Ukrainian na mga professionals from Ukraine, kahit na mga English o yung mga nanggaling sa UK, no, ay ganun din ang problema. Meron din akong co-teacher kahapon na from Australia naman siya, ay ganun din yung naging problema niya. Kahit na sabi niya, ay almost the same ang curriculum ng Canada, America, at ng London at ng Australia. Pagdating dito, ay hinahanap pa rin ng mga employer yung tinatawag nating mga nakapagtapos na dito. So, ibig sabihin, hindi talaga ito, kumbaga, isolated na problema ng mga Filipino lamang na nakarating dito as permanent resident o kaya naman ay naging permanent resident dito sa Canada, no? So, ang tanong ni Tamaya Rao, why immigrants have a hard time getting a job in Canada? So, why is it that Canada is a popular destination for immigrants and yet it is difficult for immigrants to get a decent job? The reality is that due to Canada's aging population, Canadian government wants young people to immigrate or to migrate to here. However, the employers or the companies have different requirements. Canada needs money and wants young, hardworking people to sustain their economy. Each individual brings over at least 10,000 Canadian dollars when they immigrate to Canada. Settling in the country involves multiple expenses such as renting a house, buying winter clothes, food and transportation expenses, etc. So the immigrants start spending money the day they land in Canada. It takes 3 to 6 months to understand the country, geography, and make connections and friends. The employers in Canada, however, are reluctant to hire new immigrants. They give excuses such you don't have Canadian experience, you don't have local education, you don't have professional license. Kwento nga sa akin nung co-teacher ko kahapon na taga UK siya pero galing daw siya sa rural ng UK. At nung napadpad daw sila dito, parang 7 years ago, talagang yung savings nila from UK ay halos masaid. So, kasi nagsimula sa Toronto and then move here in Saskatchewan at naging teacher nga din dito sa Regina. At ang sabi niya, hindi naging madali, lalong-lalo na sa may mga family na nakarating dito tulad nila na they rented parang $2,000 yung kanilang unang inuupahan na apartment. So, hindi naging madali para sa kanila. So, sabi ko sa kanya, yung kwento mo ay kwento rin namin mga Filipino at yung kwento namin mga Filipino ay hindi nalala yung kwento rin ng mga taga-Ukraine, ng mga iba't ibang bahagi ng daigdig. So, iisa lang actually. At talaga naman, yun yung pareho-parehong kwento. So, isa-isahin natin kung bakit nahihirapan yung mga immigrants sa tulad natin na makapag-land agad ng trabaho kapag dating nila dito sa Canada. So, una po dito is the story of licenses. Most of the profession in Canada requires some of the other kind of license. You would think only professions like doctors, engineers might require a license, but you're greatly mistaken. Below is a list. Natatandaan ko po, noong 1990s, yung mga nurses and doctors na from Philippines ay lumipat ng Canada at ng US para na sa ganon ay dito makipamuhay at dito magtrabaho, no? At ang sinasabi doon sa status noong 1990s, marami sa mga Filipino ay kumuha ng lisensya dito sa Canada, sa United Kingdom, sa Australia at sa Amerika. So ang katotohanan po dyan, kinakailangan ng lisensya para sa ganon ay makapaghanap ng trabaho o ng talagang trabahong gusto mo na makarating dito. Sabi ko nga, hindi lang doctors, hindi lang nurses yung mga kinangailangan ng lisensya. Napakarami pang iba.
yung mga iba't ibang technicians, early childhood educators, teachers, na tulad po namin, yung mga plumbers na kumukuha ng certifications, pwede rin po sabihin natin na journeyman o kaya naman yung mga tumutulong doon sa mga bahay, mga plumbers, mga technicians ng bahay, something like that. Kumukuha po sila ng tinatawag natin certification. And it takes a while naman talaga para makakuha ng mga certification na gano'n. At kailangan pumasok sa school kung minsan sa tinatawag natin mga trade schools o kaya naman sa mga polytechnic schools dito sa Canada. Halimbawa, dito sa amin, we have the Saskatchewan Polytechnic and the Regina Trade Schools na kung saan pwede kang kumuha ng mga certifications mo para sa ganun, ma-engage ka. Halimbawa, pag plumber dito, you cannot practice being a plumber kung wala kang certification. Kailangan kumuha ka ng certification para makapag-practice ka. Katulad din po ng mga electricians. Katulad din po sa atin sa Pilipinas, no? If you want to become an electrician at i-practice mo yung profession mo, ganun din po dito. Kailangan kumuha ka ng certification para sa ganun ay maging certified ka na sa kung anong mga larangan mo gusto. So yan ang katotohanan na isa sa nagpapatagal o ang sabi ng term ng ibang mga kababayan natin ay nagpapahirap sa mga kababayan natin para makaland sa trabaho. The next one, you need a reference to land a job. Yan po masakit na katotohanan. Ang tatanong nila, maglagay ka sa end ng iyong application o kaya sa hiring process mo, sasabihin nila doon, maglagay ka ng reference. Yung mga tao na kung saan po pwede mong maging reference, no? Persons na pwede makapagsabi na ito nga yung tao na ito nga yung experience ito, yung skills na ito. So, naramdaman ko po yan nung nag-a-apply ako as a teacher dito sa Canada na saan ako hanap ng reference sa tao dito bago pa lang kami dito. At ang katotohanan yan, wala naman akong kilala sa school dito para na sa ganun maging reference ko. Kasi sabi doon, in line doon sa trabaho ko kailangan yung reference ko. Sabi ko, tinanong ko, hindi naman pala ganon, no? Hindi naman pala 100% na kailangan nandito sa Canada. So, ang ginawa, ang tinanong ko sa kanila, wala akong kilalang principal dito, wala akong kilalang co-teacher dito. Yung pinsan ko, yes, but he is not my co-teacher. Nakaboreless ang aking anak. So, yung reference na tinatawag natin, yung kung saan ka nagtrabaho. Halimbawa, no, doon sa Pilipinas yung experience ko, therefore, sa Pilipinas ako kukuha ng reference ko kung talagang ako ay nagtrabaho as a teacher. So, ganon ang nangyari. So, ibig sabihin, yung mga reference ko, 3 reference usually ng mga tao. So, yung 2 principal kung saan ako nagtrabaho, doon ako kumuha ng 2. And then yung isa, yung current ko naman dito sa Canada. So, ganon ang references ko. So ibig sabihin lang po nito na kailangan i-widen din natin yung pagtatanong natin. And of course, isa sa mga dahilan kung talagang wala tayong reference sa tao na makikita ay pwede na i-widen natin yung ating web, i-widen natin yung ating mga kaibigan o yung network na kung tawagin natin. Kaya kasabi ko sa inyo dito, nung mga nakararaan pa lamang, you have to widen the people around you para na sa ganon, they can be your reference pagdating ng panahon. Ano? Lalong-lalo na sa mga trabaho ninyo sa kasalukuyan kapag nakarating na po kayo dito sa Canada. Next one, highly qualified skilled immigrants are jobless. Sa report po ng Government of Canada sa kasalukuyan, katotohanan po niyan, marami sa mga immigrants ang walang trabaho dahil sa mga sinasabi nating factors na kung saan kailangan ng lisensya at yung iba naman ay hinihintay na magkaroon ng lisensya, certification o kaya naman sapat na experience para na sa ganon ay makalan doon sa talagang gusto niya o sa talagang gustong trabaho niya pagdating ng panahon, ano? So, ang katotohanan niyan, marami sa mga kababayan natin talagang nagsimula doon sa hindi talaga nila tunay na trabaho. Ibig sabihin, hindi nila yung talagang trabahong gusto nila, no? Nagtitiis muna sa trabahong medyo hindi nila gusto and then sa in few years, few times naman, ay makakahanap din naman pagdating ng panahon dahil makakagain na sila ng experience nila. Okay, the second one is the so-called Canadian experience. Alright, isa rin sa masakit na katotohanan na hinahanapan tayo ng Canadian experience dito sa Canada pagdating natin dito. Ano ipapakita natin? Kasi nga, immigrant tayo bago tayo dito tapos hahanapan tayo ng Canadian experience. Hahanapan tayo ng mga ganon. Pero, ang katotohanan dyan ay pwede naman talaga tayo makapagtrabaho kahit na wala tayong Canadian Experience Class. Kaya lang, sabi nga natin, marami sa mga employer sa kasalukuyan o sa mga nakaraan na naghahanap na, do you have a Canadian Experience? Meron ka bang ipapakita sa amin, ilalaban sa resume mo
na po pwede nating masabi na talagang kanino experience yan at may certification ka ba, work experience ka ba, na po pwede mong ilaban sa iba. Parang gano'n, ano? So, yun ang medyo mahirap talaga kapag yung employer ay naghanap ng Canadian experience na kailangan ay ilalagay doon sa resume mo at hihahanap doon. Sa mga references kasi, sa mga requirements kasi, sa mga makikita ninyo, sa mga job posting sites, napakarami. Kailangan merong Canadian experience. Pero meron din naman talaga na kahit wala naman. And through time, ay sabi ko nga kahit na hindi natin minsan gusto yung trabaho, kapag nakagain na tayo ng Canadian experience natin, pwede na yon na ilaban natin pagdating ng panahon na gusto nating lumipat ng ibang trabaho. Kaya lang, sabi nga natin, medyo magtitiis-tiis muna tayo ng kaunti. Ano? So, marami sa mga kababayan natin na nakaranas ng ganito na medyo nahirapan ng kaunti sa paghahanap ng talagang gusto nilang trabaho pagdating ng panahon. But it doesn't mean nahihinto na po tayo doon sa ating mga pangarap na makuha din natin yung talagang pangarap natin. Ako ay 5 years in the making na mahanap ko yung talagang gusto kong trabaho bilang teacher po dito sa Canada. At 5 years in the making na talagang trinabaho po natin para sa ganon, ma-level up po natin yung mga work experience natin, yung Canadian experience na kung tawagin natin, and yun. At thankfully, ay nakahantong naman po tayo at yung trabaho natin sa Pilipinas, ay yun din po yung talagang trabaho na natin sa kasalukuyan. So I'm happy, I'm glad na narating ko na rin po kahit paano yung pinapangarap ko din trabaho dito sa Canada. And of course, panalangin po natin yan din sa inyo na pagdating ng panahon ay marating din po ninyo yung inyong mga pangarap na trabaho. So muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Bye-bye na! Bye-bye! 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 Naglalaro. 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 So, bye-bye na! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Tingin doon sa camera. Bye-bye! Bye-bye! Oh! Bye-bye! Bye-bye! Paalam po!